Sa video natin ngayon ay kikwento ko sa inyo ang action comedy noong 2007 na pinamagatang Big Stan. Sa simula ng movie ay pinakita si Stan na nakikipag-usap sa matandang babae. At pinag-uusapan nila ang property na inaalok ni Stan dito. Namamahalan ang matanda sa presyo ng property kaya mas lalong giinalingan ni Stan ang kanyang pagse-sales talk. Nang napapayag na niya ang matanda ay biglang dumating ang mga pulis para arestuhin siya sa kasong fraud o scamming. Kinuha niya si Popper bilang kanyang lawyer at nagawa nitong mapababa ang prison time ni Stan sa 3 taon lang at nabigyan pa ito ng 6 months suspended term. Sinuggest ni Popper na umalis na muna siya ng bansa pero hindi pumayag si Stan dahil lahat ng asset niya ay nasa US at ayaw niya itong iwanan. Ang asawa naman niyang si Mindy ay nagsuggest sa kanya na magkaroon na sila ng anak. Pero tumanggi siya dahil sa dami pa ng problema ngayon kaya na-disappoint naman si Mindy sa kanyang desisyon kaya iniwan siya nito. Pumunta na lang si Stan sa bar at binayaran niya ang isang ex-convict para sabihin sa kanya kung ano ba ang dapat niyang asahan sa loob ng kulungan. Ayon dito ay laging may gulo na nangyayari sa loob at kapag mahina ka ay baka hindi ka na makalabas ng buhay. Ang malala pa dito ay walang pakialam ang mga prison guards. Dahil sa kanyang nalaman ay gusto niyang magpalaki ng katawan at magpalakas pero hindi niya kaagad ito ma-achieve. Hindi rin niya ma-enjoy ang kanyang training sa karate kaya hinamon niya ang isa sa mga estudyante dito. Madali lang naman siya nitong tinalo, at dahil hindi niya ito matanggap ay sinugod niya ito at binugbog. Dahil sa kanyang ginawa ay pinalaya siya sa lugar at dito niya nakita ang matandang lalaki na isang suntok lang sa pader ay giba na ito. Nakiusap kaagad siya sa matanda para turuan siya ng karate at nangako na babayaran siya nito kapag nakuha na niya ang kanyang pera. Pinatuloy ni Stan ang matanda sa kanilang bahay at pinakilala niya ito kay Mindy bilang si The Master. Pagkalipas ng ilang linggo ay hindi na komportable si Mindy sa matanda dahil sa sobrang lakas nitong manigarilyo kahit nasa loob ng bahay. Sa training naman ay hindi lang basta lakas ang tinuturo sa kanya ng matanda. Tinuturo din ito ang disiplina at ang tamang diet para lumakas ang kanyang stamina. Dahil sa sobrang busy ni Stan sa kanyang training ay nakaramdam na si Mindy na wala nang pakialam si Stan sa kanya. Kaya umalis na siya sa kanilang bahay para iwan si Stan. Kahit iniwan na siya ni Mindy ay patuloy pa rin ang kanyang training at pagkalipas ng ilang buwan ay na-master na niya ang karate sa tulong ng matanda. Dahil sa tuwa ay in-invite niya si Popper at ang matanda para kumain sa labas. Dito sinabi ng matanda na ikalawa lang siya sa kanyang naging estudyante, dagdag pa nito na sana ay hindi niya makita ang una niyang estudyante dahil ginamit nito sa masamang gawain ang martial arts na tinuro nito sa kanya. Pagkatapos nilang kumain ay hinamon niya si Master Cho para masubukan ang kanyang skills, ito ang may-ari ng karate dojo kung saan siya pinalayas. Tinanggap naman ni Master Cho ang hamon pero dahil sa training at knowledge ni Stan sa karate ay natalo niya ito. Ngayong malakas na ang loob ni Stan ay kusa na siyang sumuko sa mga pulis para masimula na ang 3 years sentence niya sa loob ng kulungan. Sinamahan siya ni The Master at ni Popper habang si Mindy naman ay nanonood lang sa malayo at nalulungkot sa pagkakakulong ng kanyang asawa. Hindi pa man nakakarating sa kulungan ay binyuli na siya ng isang inmate, pero madali lang naman niya itong na-overpower at pinagbantaan nitong wag na siyang guguluhin. Pagkadating sa kulungan ay ka-cellmate niya ang matandang si Larry. Ito ang nagkwento sa kanya kung ano ang kalakaran sa loob. Pinakita nito ang Black Gang na ang leader ay si Clean, ang Mexican Gang na ang leader ay si Juanito, at ang Nazi Gang na leader naman ay si Patterson. May isa ring preso na gustong mambuli at manakit ng mga bagong pasok at ito ay si Big Raymond. Sinisimula na kaagad ni Big Raymond ang pambubuli niya kay Robbie na kasabayan lang ni Stan sa pagpasok sa loob. Hinamon niya si Big Raymond pero hindi man lang ito nakasuntok kay Stan at pinahiya pa ito ni Stan sa harap ng mga preso. Hinamon din niya ang mga leader ng gang at kahit marami ang mga ito ay tumba ang lahat sa kanya dahil sa kanyang martial arts skills. Ang hindi alam ni Stan ay pinapanood siya ng warden na si Francis at nagpaplano na ito kung saan gusto niyang ma-involve si Stan. Dahil natalo na niya ang mga gang leader ay kinakatakutan na siya ng iba pang mga preso. Pero kahit ganito ay naghanda pa rin siya ng mga gamit pang self-defense dahil alam niyang hindi magiging madali ang buhay niya sa loob. Isang araw ay sinundo siya ng guard para papuntahin sa office ni Francis. Pagkadating niya sa office ay nag-offer ito sa kanya ng cigars at whiskey. Sinabi ni Francis na gusto niyang gamitin ang prison land para maging isang real estate area na mataas ang value. At gusto niyang isama si Stan sa kanyang plano dahil alam niyang magaling si Stan pagdating sa real estate sector. Kapalit nito ay mababawasan ang kanyang 3 years sentence at magkakaroon pa ng maagap na parole. Agad naman itong tinanggap ni Stan dahil makakalaya kaagad siya kapag tinulungan niya si Francis.
Nalipat ang scene sa loob ng bathroom kung saan gusto siyang bugbugin ni Patterson bilang ganti. Pero nagawa naman niyang depensahan ang kanyang sarili gamit ang self-defense na ginawa niya. Pagkatapos nito ay pinapanood lang ni Stan ang mga preso at na-realize niyang araw-araw nagkakaroon ng gulo at riot sa loob. Habang nasa loob siya ng office ni Francis ay pinakilala siya nito kay Dang, na makakatrabaho niya sa real estate project. Nalaman kaagad ni Stan na isang mafia member si Dang dahil sa kanyang tattoo, kaya sinabi niya kay Francis na baka hindi sila magkasundo. Ayaw din naman ni Dang na may kasama sa trabaho dahil mahahati lang ang kanyang kikitain sa project. Pagkatapos nito ay tumawag siya kay Popper dahil gusto niyang itanong kung nag-file ba ng divorce si Mindy para sa kanya pero hindi raw naman. After nilang mag-usap ay pinuntahan pala ni Dang si Popper at binugbog ito. Dahil namimiss na niya si Mindy ay sumulat siya dito na ngayon naman pala ay bumalik na sa kanilang bahay at sinasamahan si The Master dito. Isang umaga ay pinatawag ni Stan lahat ng mga preso. Kinuha rin ni Stan ang mga gamit ng bawat isa lalo na kung ito ay pwedeng gamitin sa pakikipag-away. In-encourage niya ang lahat ng gumawa ng mabuti at masasayang activities. Pinagbawal din niya ang mga pambubuli at pananakit sa mga mahihinang preso. Habang kumakain sila ay binigay ni Larry ang sulat galing kay Mindy at gusto siya nitong bisitahin sa loob na ikinatuwa naman ni Stan. Dahil sa mga pagbabagong ginawa ni Stan ay maayos na ngayon sa loob ng kulungan, wala nang gang, away at lahat ay nagkakabanding na. Na hindi naman nagustuhan ni Francis kaya pinatawag niya si Stan sa kanyang office. Ang plano pala ni Francis ay pag-awayin ang lahat ng mga preso para magbigay ng order ang nakakataas na barilin ang mga inmates, sa ganitong paraan ay magagawa niyang real estate property ang kulungan. Pero dahil inayos ni Stan ang ugali ng mga preso ay hindi na nila ito magagawa. Kaya inutusan siya ni Francis na ibalik sa dating magulong lugar ang kulungan dahil kung hindi ay ipapabugbog siya nito kay Dang. Tinanong muna niya si Popper kung ano ang kailangan niyang gawin, sinabi nito na sundin na lang si Francis para sa sarili niyang kapakanan para makalaya na rin siya ng mabilis. Kaya ibinalik nga ni Stan ang mga preso sa dati nitong mga ugali. Alam na ni Stan na may gagawin si Francis kapag bumisita na ang mga nakakataas kaya sinabihan niya si Larry na wag lumabas ng selda para sa sarili nitong kaligtasan. Nakahalata naman si Larry sa gustong iparating ni Stan, kaya sinabihan niya ang mga gang leader kung ano ang gagawin nila sa oras na bumisita ang mga board member. Sa araw ng pagbisita ay dumating na nga ang mga prison council members para e-check ang kulungan. Ang mga guards ay armado na ng malalaking baril para sa gagawin nilang malaking gulo. Habang si Stan naman ay may meeting sa mga member para sa kanyang parole na ipinangako sa kanya ni Francis. Pero sa last minute ay tumanggi na si Stan dahil hindi niya kayang tiisin ang mga plano ni Francis sa lahat ng mga preso sa loob. Dahil dito ay pinalabas na siya ng isang guard, at dito niya nakita si Dang na handa na siyang patayin dahil sinira niya ang plano ni Francis. Dito rin nalaman ni Stan na si Dang pala ang unang estudyante ni The Master kaya alam nito kung papaano siya tatalunin. Matindi ang nangyaring laban pero nagawa niyang matalo si Dang at agad siyang pumunta sa labas para pigilan ang plano ni Francis na patayin lahat ng preso. Ang mga preso naman ay isinagawa na ang plano na napag-usapan nila ni Larry. Sa halip na makipag-away ay nagsayaw ang mga preso kaya hindi sila magawang barilin ng mga guards dahil hindi naman considered na violation ang kanilang ginagawa. Kaya inagaw ni Francis ang baril sa guard at siya na mismo ang bumaril sa mga preso kahit kaharap niya ang mga prison board members. Nang babarilin na rin niya si Stan ay dumating naman si Mindy para iligtas ang kanyang asawa. Nalaman pala ni Mindy at The Master ang mangyayaring chaos sa loob ng kulungan kaya pumasok na sila dito, nakalaya na rin si Stan sa kulungan pagkatapos ng 3 taon sa pamumuno ng bagong warden. Si Francis naman na nakulong na ngayon ay inaalagaan na ni Big Raymond at siya na ang bahala dito. Pagkalabas niya ay sinalubong siya ni Mindy at ni The Master, dito na rin nagtatapos ang movie na Big Stan. Maraming salamat sa panunood.